김봉수 목사입니다. 필리핀 현장으로 공유를 하겠습니다.
naniniwala kami na hindi mo kami naniniwala. Kayo ba'y may pananampalataya sa Panginoon? Naniniwala ba kayo na tayo hindi niya pababayaan nila? Okay? Sabi mo sa Ephesians, hindi niya tayo naniniwala ngayon. Now to him who is able to do immeasurably more than all we can ask or imagine, according to his power, that is at work within us. To him be the glory in the church, and in Christ Jesus throughout all generations. Amen? Hindi natin alam kung ano yung mga pwede niyang gawin sa ating buhay. Napakarami, napakalawak, walang hanggan. Kailanman, God did not fail us. Amen? Kapit lang tayo sa Panginoon. Amen? Lumapit tayo sa Panginoon. Amen? Questions I carry are safe within. So I trust you even still. I believe you are who you say you are. You don't to say.
ilibing natin ang ating puso sa Panginoon. Sabihin mo nga, I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me, and all my days I've been held
Maupo muna po tayo. We'll be hearing testimonies from 4 youth na nag-attend po ng youth camp. So, we will be calling on Precious, Trisha, Julianne, and Kelly. So, start with Precious Tintin. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Precious. Good morning po. Ako po nga pala si Precious Abigail Wilfrid at nag-attend po ako ng youth camp. And ngayon po, mag-testimony po ako kung ano ang nagbago sa aking buhay. And doon po kasi, very doubtful po kasi ako sa prayer ko. Parang nagdadoubt po ako kung sasagutin ba to talaga ni Lord, or like nagdadoubt ako, magpe-pray ako pero like hindi ko naman pala talaga pinapanampalatayaan yung prayer ko kay Lord. And after po nun, may narinig po akong verse. 2 verse po siya. Narinig ko po sa youth camp. Basahin ko po. Philipos chapter 4 verse 19. At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. And sa Marcos chapter 11 verse 24 naman po, ay sabi po dito, kaya't sinabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong matatanggap ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Dito po, sinabi po ng Diyos sa akin na maniwala lang po ako sa prayer ko sa Kanya. Manalig lang po ako sa Kanya na kung ano man po ang hihingin ko sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, iyon po ay ibibigay niya. Yun lang po. Thank you po. Praise God. Okay po. Tatlo pa? It's okay? Oo. That's okay? Hello po. Ako po si Trisha Valdez po, and nung youth camp po, before po nung yung story ni Shadrach, Meshach, and Abednego, I was a person where kung meron lang pong maliit na, meron pong obstacle sa buhay ko, minsan po natatakot po ako na yung hindi po ako minsan ginagabayan ng Lord. Tapos, hindi ko po talaga, dun po nung tinanong po kami ng pastor kung nandun po ba kami sa sitwasyon na yon, is gagawin po ba namin yung ginawa nila Abednego. And for me, hindi po. Hindi po ako yung luluhod po talaga ako dun sa revolta para masave po yung sarili ko, tapos manghingi po ako ng kapatawaran kay Lord. Pero after pong na-introduce sa akin yung story ni Shadrach, Meshach, and Abednego, where they defied the orders and demands of King Nebuchadnezzar, and they placed their faith within God. And yun na po. Sa akin po, parang natamaan po ako doon. And after po that is parang natutunan ko po na, dapat po maniwala po ako kay Lord, and dapat pinapraise ko po si Lord kasi gagabayan niya po ako. Kasi po dun sa part na Daniel chapter 3, verse 24 and 25, nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong niya sa kanyang mga tagapagpayo, hindi ba 3 lamang inihagis ko sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila.
Bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy na hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng Diyos. And dun po sa part na yon is, dun po talaga ako nabigyan ng lakas. Kasi kahit po, ano man po yung pagsubok niyo sa buhay is gagabayin po kayo ng Diyos. And hahawakan niya po yung kamay niyo para tulungan kayo sa iyong problema. Kahit ano man po yan. Kasi kagaya po nung nandun po sa Bible is lumabas po sila Abednego ng hindi man lang po nahawakan ng apoy. Sige, thank you po. Amen. Hello po. Ako nga po pala si Kelly, sumama po ng youth camp. Nag-stay po kami doon ng 3 days and 2 nights. So yung bago po ako pumunta doon, hindi po ako marunong magpatawad kahit yung onting sabihin lang sa akin, nagigilty po ako. Pero po, nung nasa youth camp na kami, may na ano po ako ng Bible verse doon. Sabi sa Roma 9:22 to 23. Hindi ko na po siya babasahin, pero i-share ko lang po sa inyo. Sabi po doon na gusto nang ipakita ng Panginoon natin yung kanyang poot at buong kapangyarihan. Pero tiniis niya po kasi gusto niyang ipakita yung walang hanggan niyang kadakilaan. So natamaan po ako doon. Ganun po pala. Dapat po pala naparusahan na ako ngayon. Pero hindi niya po nagawa. So yung lesson lang po doon na wag po nating gawing biro yung kasalanan. And ano lang po sa akin na mabilis na po ako ngayon magpatawad. Yun lang po. Thank you. Magandang umaga po sa lahat. Ako nga po pala si Julian Pebres po. Before po ng youth camp, sobrang pressured po ako sa school, sa studies. Napakarami pong performance test, napakarami pong activities. Nakakapagod po as a senior high school po, grade 12, graduating next year na po. Praise to God. And then, so, siyempre po, as a student po, normal naman po sa amin na mapagod, may stress. And then, so, na-stress po ako, hindi po alam ng mga parents ko na nakakaramdam po ako ng sobrang pagod. Like, every midnight po, iniiyak ko kay Lord na, Lord, napapagod ako. Hindi ko na alam nung gagawin ko. And then, nakakalimutan ko na po magbasa ng Bible. Nakakalimutan ko na rin po mag-pray bago ako matulog dahil na umuwi na po ako ng gabi. 6:45 p.m. po kasi yung uwi ko galing eskwelahan. And then, kakain na lang po ako pag uwi ko. And then, gagawin po yung mga assignments ko. And then, matutulog na po ako kasi bagsak na po talaga yung katawan ko. And then, nung youth camp po, nung dumating yung youth camp na yun, sumama po talaga ako kasi magandang ano po yun para sa akin para po mag-grow ako, para po bumalik yung lakas ko na magpatuloy. And then, doon po sa preaching, one of the pastor po na Pilipino, sinabi niya po doon sa Bible na shinare niya doon po sa Josue 1:9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So, dito po sa verse na to, dito po ako natamaan like, Lord, napakabuti mo sa buhay ko. Hindi ko alam na lagi mo pala akong pinapalakas, hindi ko napapansin, kahit bumabagsak na ako, kahit hindi ko na alam yung gagawin ko, Lord, nandiyan ka rin pala palagi para sa akin. Nakakalimutan man kita, pero Lord, hindi mo ako iniwan. So, yun po yung nag-ano sa akin sa verse na to na naging think po sa akin at pinaparemind po palagi sa akin ng Panginoon na lakasan ko lang po palagi yung loob ko
dahil mayroon akong Diyos na napakabuti at laging ibubuo sa akin lahat ng kalakasan na nagbumula sa Kanya. Praise God po na hanggang ngayon, doon dahil po sa youth camp na yon na nagpatuloy po sa akin na at nagpalakas loob po sa akin na magpatuloy sa pagtayo ko sa harap ng pulpito, sa pagsuserve ko pa po sa Panginoon. So, yun na po. Maraming salamat po. May we call on Sir Evangeline and Missionary Con to introduce the visitor. ipagpakilala sa inyo, my friend, kaibigan ko, pastora, 은혜하. Ayan. Darating dito, focus is Hindi Shalom Church. Focus is another theological 뭔 스쿨이지? 갑자기 생각이 안 난다. 신학교. Theology college is speaker, professor. Then just 비아야. 까니나 is 문화. Her sermon is evangeline church. 비아야고. Just praise team, worship team, papalitan main. Ako also, kanina, my biaya. Yeah, just first introduce her. Okay, 올라가. 올라가셔요. Okay, palakpak siya. 안녕하세요. Magandang umaga po. 저는 한국에서 왔어요. Sila po ay galing ng Korea. 우리 그 권정자 선교사님께 심무하시는 교회에 와서 오니까 너무너무 기쁘고 너무너무 감사하네요. At dahil nakapunta nga po sila dito sa inyong church, sila po ay masaya at nagagalak. 여러분들 찬양하는 모습을 보니까 하나님께서 얼마나 기뻐하실까 이런 생각이 들어요. Iniisip ko na sa inyong pag-awit ng papuri na gaano nalulugod ang Diyos sa inyong mga pagpupuri. 그래서 제가 오늘은 찬양이 얼마나 중요한가에 대해서 제가 좀 나누고 싶어요. Sa ngayon, ang share po niya sa inyo is kung paano kahalaga ang pagpupuri sa Diyos. 하나님께서 찬양을 굉장히 좋아하시는데 하나님께서 어떤 찬양을 받으실까에 대해서 조금 나누고 싶습니다. So ano po ang nais ng Diyos na ang tayo ay magpuri sa Kanya at ano ang pagpupuri na nakakalugod sa Diyos. 네, 오늘 말씀은 에베소서 1장 3절에서 14절 말씀입니다. Epeso po, chapter 1, verse 3 to 14. 이거를 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? Sige po, basahin po natin. Ready, go. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na magmumula na sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamagitan ni Jesucristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin. Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit
at sa lupa at ipaisailalim sa mga ito kay Kristo. Kami ay pinili ng Diyos mula sa simula na maging Kanya sa pamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili Niya at tinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Sa pamagitan ni Kristo, kayo ay nakinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Amen. 아멘. 예. 오늘 말씀의 제목은 찬양은 구원의 완성. So, ang pagpupuri ay ang kaganapan ng kaligtasan. 자, 오늘 본문 말씀 잠깐 볼게요. 3절에서 6절 말씀을 보겠습니다. 오늘 이 본문 말씀의 핵심은 예수님께서 왜 십자가에 달려서 돌아가셨나 하는 그 이유에 대해서 지금 설명하고 있습니다. So, sa ating pong passage, pinapaliwanag dito kung bakit ang Panginoong Yesus ay napako, nahirapan sa krus. 자, 오늘 본문 말씀 3절에서 6절 말씀을 보겠습니다. So, tingnan po natin yung 3 hanggang 6. 3 to 6 po, paki-open. 예. 3절에서 6절 말씀은 하나님께서는 우리를 예수 그리스도를 통해서 하나님의 자녀로 삼으셨습니다. So, sa pamagitan ng ating Panginoong Yesukristo, tayo ay ginawang anak ng Diyos. 우리가 하나님의 자녀가 된 것은 하나님의 사랑하는 아들 안에서 우리에게 거저 주신 하나님의 영광스러운 은혜를 찬송하게 하려는 것이라고 기록되어 So, 있습니다. tayo po ay ginawang anak ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Yesukristo para ang maluwalhating karangalan ng Diyos ay ating purihin. 그 다음에 7절에서 12절 말씀 보겠습니다. 7 to 12. 자, 우리는 하나님의 풍성하신 은혜로 말미암아서 예수 그리스도의 피로 구속하시고 우리의 죄를 용서받게 되었습니다. So, sa kasaganaan ng kagandahang loob ng Diyos, tayo po ay pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. 그리고 우리에게 지혜와 총명을 주시고 그리스도 안에서 하나님의 신비한 뜻을 알게 하셨습니다. Tayo po ay binigyan ng kaunawaan at karunungan upang ang mga mahiwaga patungkol sa ating Panginoong Hesukristo ay ating maunawaan. 그리고 그리스도 안에서 우리를 상속자로 삼으셨어요. At tayo rin ay pinaging mga tagapagmana. 자, 그것은 그리스도로 맨 먼저 소망을 둔 우리로 하여금 하나님의 영광을 찬송하게 하시려는 것이었습니다. Para tayo po ay naging tagapagmana para luwalhatiin ang kanyang karangalan, para po siya ay papurihan sa ating mga buhay. 자, 그리고 8절에서 14절 말씀입니다. Sa 8 to 12. 하나님께서는 우리에게 성령으로 인치심을 받게 하셨습니다. So tayo po ay tinatakan ng banal na Espiritu. 자, 우리가 성령으로 인치심을 받고 거듭나야 하는 이유도 So ang dahilan na tayo po ay tinatakan at tayo po ay na-born again 하나님의 영광을 찬송하게 하려는 것입니다. para luwalhatiin ang kapurihan at papurihan ang Diyos. 한마디로 말하면 예수님께서 십자가에 달려 돌아가신 이유는 하나님을 찬송하게 하려는 것이었습니다. So, ang dahilan, in one word, ang pagkapako sa krus at tayo ay nagligtas ay para purihin ang Diyos. 하나님께서는 예수님이라는 아들 한 독생자 하나밖에 없어요. 이 아들을 우리를 위해서 십자가에 달려 죽게 하셨습니다. So, ang ating Diyos ay may ang kanyang bugtong na anak na ang ating Panginoong Yesukristo ay pinapako sa krus. 이 하나밖에 없는 아들 이 독생자를 십자가에 죽게 하신 하나님은 So, ang dahilan ng Diyos na ipako ang kanyang bugtong na anak, maipako, 찬양 받으시기 위해서 하나님의 자녀들로부터 찬양 받으시기 위해서 그렇게 하신 것입니다. ay para para purihin at parangalan ang kanyang pangalan. 우리 인간으로부터 영광 받으시고 찬양을 받으시기 위해서입니다. So, para po tayo na tao ay papurihan at parangalan ang Diyos.
있습니까? Bakit po kayo nananampalataya sa ating Panginoong Yesus? 예수 믿으면 하나님의 축복을 받아서 우리가 이 땅에서 잘 먹고 잘 살게 돼요. Sa una, maraming taong nag-iisip, sila ay nananampalataya para pagpalain dito sa lupa, para maging masagana ang buhay. 예수 믿으면 내 병이 낫게 돼요. Pag nanampalataya sa Panginoong Yesus, gagaling ang kanilang mga karamdaman. 이런저런 이유로 해서 여러분들 예수를 믿지 않습니까? So, kayo po ba ay tunay na nananampalataya na sa Panginoong Yesus? 그래서 여러분들 하나님께 기도 많이 하지요. So, kayo po ba ay mapanalangin? Maraming hinihingi sa Diyos? 하나님 내 병 낫게 해주세요. Pwedeng kapag may sakit kayo, Panginoon, pagalingin mo po ang aking karamdaman. 하나님 나에게 물질을 주세요. Isolve mo itong aking problema. 근데 여러분들 이렇게 기도해서 기도 응답 잘 받습니까? But, sa ganong mga panalangin at inihingi sa Diyos, binigay na ba ng Diyos ang inyong lahat ng panalangin ito? 하나님께서 기도하는 대로 다 응답해 주십니까? So, binibigay ba lahat? Lahat ng gusto nyo? Lahat ng inihingi nyo sa panalangin? 하나님께서는 우리 기도에 무조건 다 응답하시지 않으세요. So, ang Diyos, hindi lahat ng hinihingi ninyo ay Kanyang ibibigay. 왜냐하면 Bakit? 하나님께서는 우리 인간을 구원하신 목적이 있기 때문에 Bakit? May layunin ang Diyos kung bakit tayo niligtas. 하나님의 그 목적을 이루어 드리는 사람의 기도만 응답하세요. At ang mga nananampalataya sa Diyos at sa Kanyang mga pangako, yun lamang ang sinasagot ng Diyos. 그래서 우리가 예수님을 믿지만 우리가 제대로 믿어야 되는 거예요. Kaya po, kung nananampalataya ka sa Panginoon, siguraduhin mo na tama ang iyong pananampalataya. 하나님의 뜻대로 믿어야 되는 거예요. Na manampalataya ayon sa kalooban ng Diyos. 그 하나님의 뜻이 무엇입니까? Ano ba ang kalooban ng Diyos? 하나님을 사랑하고 하나님의 이름을 높이고 하나님을 찬양하는 것입니다. So, ang naisin ng Diyos ay ang mahalin siya, itaas ang kanyang pangalan at papurihan sa ating mga buhay. 이제부터는 여러분들 내가 잘 살기 위해서, 내가 잘 먹고 이 땅에서 잘 되기 위해서 예수 믿지 마세요. So, mula ngayon, huwag ka nang manampalataya sa Panginoon dahil sasagana ang buhay mo, aayos ang buhay mo, susolusyonan ang problema mo. Hindi na po yun ang dahilan. 내가 하나님을 사랑하기 위해서, 내가 하나님을 찬양하기 위해서 예수 믿으세요. But, manampalataya sa Panginoon para siya ay lubusang mamahalin, mamahal sa iyong buhay, at lubusang maitaas at maparangalan sa iyong buhay. Amen po. Amen. 하나님은 그런 사람의 기도에 응답을 하십니다. Ang ganong tao ang sasagutin ng Diyos sa kanyang panalangin. 하나님은 하나님의 이름을 높이는 사람에게 하나님은 축복을 하십니다. Ang 할렐루야. nagtataas sa pangalan ng Panginoon ang siyang sasagutin ng Diyos sa kanyang panalangin. 우리가 하나님의 뜻대로 예수 믿으면 우리가 이 땅에서 하나님의 축복을 주셔서 잘 먹고 잘 살게 되는 겁니다. At kung tunay na nananampalataya tayo, pinupurihan natin ng Diyos sa ating buhay, automatic sa ating mga buhay. Amen. 순서를 바꾸세요. 순서를. Palitan po natin ang pagkakasunod, hindi baligtad. 하나님이 필요하다고 생각하지 마세요. Huwag isipin, palitan ang kaisipan na kailangan mo ang Diyos para sa buhay mo, pamumuhay mo, kailangan mo dito sa lupa. Hindi iyon ang una. 하나님은 하나님 자신을 위해서 우리 피조물을 창조하신 겁니다. Tandaan po natin, ang Diyos, nilikha niya ang lahat ng bagay para sa kanyang sarili. 하나님은 하나님의 피조물들이 이 땅에서 잘 먹고 잘 살라고 피조물을 창조하신 게 아니에요. So, hindi nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay para ang mga tao ay maging masagana ang kanyang buhay. 그래서 우리가 순서를 바꿔야 돼요. Kaya palitan ang order. Ang una ay ang dapat na unahin. 축복받기 위해서 예수 믿는 게 아니라 우리가 하나님을 사랑하고 하나님의 이름을 높이고 하나님을 찬양하기 위해서 예수를 믿어야 돼. So, ating panampalatayaan ng Panginoon, hindi dahil sa ating mga pangangailangan, but para siya ay mahalin, para siya ay taas, at para siya ay purihin sa ating mga buhay. Amen po!
그러면 하나님의 축복은 저절로 들어옵니다. Kung ganon, ang pagpapala ng Diyos ay automatic na dadaloy sa inyong mga buhay. Amen. 자, 우리 예수님께서 우리 인간의 영혼을 구원하시기 위해서 십자가에 달려 돌아가셨죠. So alam po natin na ang ating Panginoong Yesus ay napako sa krus para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. 단순히 우리 인간의 영혼을 구원하시기 위해서만 십자가에 달려 돌아가신 걸까요? So yun ba ay ganun kasimple lang? Para lang tayo ay iniligtas, ay ano po, at ang ating Panginoong Yesus na bugtong na anak ng Diyos ay napako sa krus at namatay? 우리가 지옥에 가지 않게 하기 위해서 예수님께서 십자가에 달려 돌아가셨나요? Or para lamang sa simple na para hindi tayo bumagsak ng impyerno, ang bugtong na anak ng Diyos ay napako sa krus? 구원받은 우리 영혼이 하나님을 찬양하기 위해서 예수님께서 십자가에 달려 돌아가신 겁니다. But ang tunay na dahilan ay para ano po, tayo ay niligtas ng Diyos para tayo ay magpuri sa Kanya. 하나님은 전능하신 분이십니다. Ang Diyos ay makapangyarihang Diyos. 우리 인간을 만드신 분이시고 모든 피조물을 다 만드신 분이십니다. Siya ang lumikha sa inyo, sa ating lahat, at sa lahat ng mga bagay-bagay dito sa mundo or sa universe. 천국도 지옥도 하나님께서 만드셨습니다. Siya rin ang lumikha ng langit at ang impyerno. 만약에 하나님께서 모든 인간들이 다 그냥 지옥에 가지 않고 천국에 가기를 원하신다면 하나님께서 지옥 안 만드시면 돼요. So, kung simple na ang nais lamang ng Diyos ay ang lahat ng tao ay hindi bumagsak ng impyerno but mapunta sa langit, 하나님은 이 온 우주를 만들고 이 인간을 만드신 분이신데 아니 모든 사람들 다 그냥 지옥에 한 번 내고 천국을 보내실 수 없으십니까? so hindi ba siya makapangyarihan na lumikha pati ang lahat ng universe ay ano po, hindi niya kaya na tayo or lahat ng tao ay hindi bumagsak ng impyerno but idaan or makapasok lahat sa langit? Hindi ba kaya ng Diyos iyon? Kaya po ba ng Diyos or hindi? Kaya. 하나님은 그런데 아무나 다 천국에 보내지 않으세요. But hindi iyon ang tunay na naisin ng Diyos at hindi lahat ay ano po, makakapasok sa langit. 지옥에 가는 사람들도 많습니다. So, siguradong ang nakatalaga na babagsak sa impyerno ay babagsak sa impyerno. 지옥에 가는 영혼들도 하나님께서 만드신 피조물이에요. So, ang impyerno ay nilikha ng Diyos. 이 지옥이라는 것은 사단을 가두기 위해서 만든 곳이지 인간을 가두기 위해서 만든 곳이 At 아니에요. ito ay nilikha hindi para ibagsak doon ang tao, but ito ang ano po, para sa para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. 우리 인간이 사단의 게임에 넘어가서 죄를 지었기 때문에 그래서 지옥에 가는 거예요. But napatangay ang tao, mapapatangay sa impyerno ang tao kung sila ay hindi mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. 천국은 아무나 갈 수가 없습니다. 천국은 아무나 갈 수가 없습니다. So hindi lahat, not anybody ang makakapasok sa langit. 왜냐하면 우리 인간이 천국에 가면은 뭐 할까요? So bakit? Ano bang gagawin natin pagkapasok natin sa langit? Anong gagawin? Sinong may alam? 어떤 사람들은 천국에 가면 아무 일 Ang gagawin sa langit, basta mag-i-enjoy lang doon, sabi ng iba. 그러나 우리는 천국에 가면은 영원히 하나님을 찬양하면서 살아야 됩니다. But alam niyo po, pagpasok po natin lang sa langit, tayo po ay magpupuri sa Diyos ng walang hanggan. 자, Amen. 요한계시록에 보면은 24 장로들과 구원받은 성도들 또 천사들이 모든 만물이 어린 양 앞에 엎드려서 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 존귀와 영광과 능력이 세세토록 있을지어다 그러면서 찬양을 합니다. So, ang mga doon sa pahayag, lahat ng mga 24 elders, lahat ng mga naligtas, ay sila po ay nagpupuri ng walang hanggang kapurihan, kaluwalhatian sa Diyos. Yun po ang kanilang inaawit sa Diyos na nakaupo sa trono. 천국은 하나님을 찬양하는 곳입니다. So, sa langit, lahat ng nandoon ay magpupuri sa Diyos. Amen. 하늘나라에 가면 기도하는 사람 없어요. Doon sa langit, wala nang makikitang nananalangin. 설교하는 사람도 없어요. Wala na ring makikitang nag-evangelize. 전도하는 사람도 없어요. Wala na ring makikitang magpipreach. 그러나
찬양하는 사람은 있어요. But ang makikita lamang doon ay mga taong nagpupuri or mga nilalang na nagpupuri sa Diyos. 그 구원받은 모든 성도들이 하나님을 찬양해야 됩니다. Lahat ng mga naligtas ay magpupuri sa Diyos. 아멘. Amen. 자, 우리 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨났습니다. So alam natin na sina Adan at Eva ay pinalaya sa Hardin ng Eden. No po, alam niyo po ba yon? 아담과 하와가 에덴에서 쫓겨난 이유는 단순히 죄를 지었기 때문일까요? So ganun ba kasimple na dahil sa kasalanan lamang ay sila po ay pinalaya sa Eden? 아담과 하와는 낙원에서 에덴이라는 낙원에서 더 이상 하나님을 찬양할 수 없기 때문에 쫓겨난 겁니다. So sila ay pinalaya sa Eden dahil hindi na sila makakapagpuri sa Diyos. 에덴 동산은 하나님을 찬양하면서 하나님과 교제하는 곳이었어요. So ang Hardin ng Eden ay pagpupuri sa Diyos at sila ay nakikipag-fellowship sa Diyos. 그런데 아담과 하와가 죄를 지었기 때문에 하나님과의 관계가 단절되었어요. But sina Adan at Eva ay nagkasala, na-cut ang relationship nila sa Diyos kaya sila ay hindi na makakapagpuri sa Diyos. 죄를 지었기 때문에 죄 문제가 해결이 안 되었기 때문에 하나님을 찬양할 수가 없기 때문에 하나님께서 쫓아내신 겁니다. So sila ay nagkaroon ng problema ng kasalanan at hindi na solve yun. Kaya sila po ay kaya hindi na makakapagpuri sa Diyos, kaya sila ay pinalayas sa Hardin ng Eden. 그래서 하나님께서는 우리 인간하고의 관계가 회복되어서 그래서 다시금 찬양을 받으시기 위해서 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것입니다. But ang Diyos, sinolve niya ang problema ng kasalanan sa pamagitan ng pagsisend ng kanyang bugtong na anak sa krus at tayo po ay naligtas. Lahat ng manampalataya doon ay maligtas para nang sa ganun tayo ay makapagpuri sa Diyos. 자, 오늘 본문 말씀 중에서 보면은 거룩하고 흠이 없게 하시려고 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 이런 말씀이 있어요. So meron po sa ating binasa na tayo po ay pinaging banal at walang kapintasan. Kaya tayo ay pinili pa noong una. 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니. So dahil sa dahil po sa layuning iyon, tayo po binasenya ang kanyang bugtong na anak. 하나님께서는 구원받을 자를 다 택하셨어요. So sinasabi dito na lahat ng maliligtas ay pinili na ng Diyos sa pasimula pa. 그래서 그 구원받을 자들이 예수 그리스도를 믿고 하나님의 아들들이 되게 하셨습니다. Kaya po yung piniling iyon, sila po ay nanampalataya sa Diyos at sila ay naging nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at sila ay naging mga anak ng Diyos. 자, 에덴 동산에서 번지한 인간이 더 이상 하나님을 찬양할 수 없기 때문에 So dahil doon sa Eden, hindi na kaya nilang magpuri dahil sa kasalanan, 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 예수 그리스도를 믿는 자들만 구원하시기로 한 것이 이게 하나님의 예정입니다. kaya po pinili ng Diyos ang mga mananampalataya sa ating Panginoong Yesus para sila ay magpuri 하시려고 하셨습니다. para tayo po ay gawing banal at walang kita ng ating Panginoong Jesucristo ay tubusin sa lahat. Diyos, dapat tayo po ay banal at walang 하나님을 찬양할 수가 있습니다. at nasolve ang kanyang problema kung ganon siya ay makakapagpuri sa Diyos. 하나님 나라는 거룩하고 흠이 없어야만 들어가는 곳입니다. At ang mga banal at walang kapintasan ang makakapasok lamang doon sa kaharian ng Diyos. 하나님을 찬양하려고 하는 자를 구원하시고 예정하시려고 작정하신 것입니다. So, tinakda ng Diyos na ang magpupuri sa Kanya ay ang yung mga taong itinakda niya na maligtas. 자, 하나님은요, 하나님을 찬양할 수 있는 사람을 구원하시기로 작정하신 겁니다. Ano pong ibig sabihin nun? Itinakda na, ipinlano na ng Diyos kung sino ang maliligtas at magpupuri sa Kanya. 그래서 모든 사람이 구원받기를 원하지만 하나님은 모든 사람을 구원하실 수가 없는 겁니다. 이 찬양 때문에. So, dahil dito, hindi lahat ng tao ay kayang maligtas. 하나님을 찬양할 수 있는 사람만 구원하시기로
예정하셨습니다. Yung mga itinakda niya ay yung ano po, kanyang ililigtas at magpupuri sa kanya. 자, 이 찬양은 누가 할 수 있을까요? Sino po ang magpupuri sa Diyos? Sino po ang magpupuri sa Diyos? 자, 이 찬양할 수 있는 자격은 우리 인간의 자유 의지에 달려 있어요. So tayo po ang binigyang karapatan na nanampalataya ang siyang ano po, magpupuri sa Diyos. 하나님의 선택이 아니라 우리 인간의 선택입니다. Kaya po, nasa pagpili mo kung ikaw ay magpupuri or hindi sa Diyos. 하나님을 찬양할 수 있는 사람은 정말 내가 하나님을 사랑하고 하나님의 이름을 높이고 싶고 그리고 내 죄 문제가 다 해결되고 하나님의 관계가 된 사람만이 하나님을 찬양할 수가 있는 겁니다. So ito ang tao na kayang makapagpuri sa Diyos. Yung taong nagmamahal sa Diyos, tao na nais itaas ang Diyos, tao na nais na parangalan ang Diyos. Itong klase ng taong ito ang makakapagpuri lamang sa Diyos. Amen. 자, 이사야 43장 21절에 보면 이런 말씀이 있어요. Doon sa Isaias may nakasulat na ganito. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 하심이니라. Sabi niya, ang mga taong ito ay nilikha para sa akin para papurihan ang aking pangalan. Sabi ng Diyos sa Isaiah 43:21. 자, 우리가요 천국에 들어가려면 자격이 있어요. 아무나 So, 들어가는 게 아니에요. Para tayo makapasok sa langit, dapat tayo po ay may ano po, authority, may karapatan. 회개하지 않고 용서받지 못한 죄인은 천국에 들어갈 수가 없습니다. Ano pong karapatan? Na tayo po ay nagrepent ng ating mga kasalanan at pinanampalatayaan ang ating Panginoong Jesus. 마음이 교만해서 하나님이 필요하지 않다고 생각하는 사람은 하나님을 찬양할 수가 없어요. But ang tao na mapagmalaki, na iniisip niya na hindi niya kailangan ng Diyos, hindi siya makakapagpuri sigurado sa Diyos. 세상을 사랑하고 하나님을 섬기기 원하지 않는 사람은 하나님을 찬양할 수가 없어요. At ang tao na nagmamahal sa mundo or sa mga makamundong bagay, nire-reject niya ang Diyos, siguradong hindi siya makakapagpuri sa Diyos. 불교를 믿고 또 힌두교를 믿고 다른 종교를 믿는 사람은 하나님을 찬양할 수가 없어요. So ang mga naniniwala kay Maria, mga Hinduism, mga Shamanism, or mga Muslim, or sino mang mga Buddhism ay hindi makakapagpuri sa Diyos. 그래서 구원이 필요한 겁니다. Kaya po, kailangan ang kaligtasan. 그래서 하나님께서는 우리 인간에게 자유의지라는 걸 주셨어요. Kaya po, ang Diyos, binigyan tayo ng ng choice. Binigyan tayo ng karapatan na pumili. 이 자유의지라는 건 뭐냐면 Ano po yung karapatan ito ng pagpili? 내가 하나님의 말씀에 순종하느냐 안 하느냐 이것이 나한테 달려있다는 겁니다. So, ibig sabihin, nasa iyo kung pipiliin mong papupurihin ng Diyos or pipiliin ng Diyos or hindi. 이게 자유의지예요. So, ito po ang karapatan na pumili ng tao na ibinigay ng Diyos sa kanya. 하나님께서 자유의지를 왜 주셨을까요? Bakit po ito binigay sa atin ng Diyos? 우리의 마음을 원하시기 때문이에요. Nais niya nais niya ang ating puso. 하나님을 사랑하게 원하는 그 마음을 하나님은 원하세요. Nais niya na mahalin natin ang Diyos sa ating mga buhay. 하나님을 찬양하기 원하는 그 마음을 원하세요. Nais niya ang puso na nais na purihin ng Diyos sa ating mga buhay. 하나님의 이름을 높이기 원하는 그 마음을 원하세요. Nais ng Diyos ng puso na nais na itaas ang Diyos sa kanyang buhay. 그래서 착한 행실로는 구원을 받을 수가 없는 겁니다. So dahil dito, hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng mabuting gawa. 우리의 상식으로는 이해가 안 돼요. So hindi natin maunawaan sa kasarili nating kaunawaan. 우리가 예수 믿지 않고 남을 많이 도와주고 선한 일을 많이 하는데 왜 구원을 받을 수가 없습니까? 사람들이 그걸 이해를 못하죠. So hindi natin maunawaan na kung gumawa ng madaming kabutihan, bakit hindi makakapasok sa langit? So hindi natin ito maunawaan. 우리가 행위로는 구원을 받을 수 없는 이유가 여기에 있습니다. So ibig sabihin, yung mga nakasulat dito na hindi sa pamagitan ng gawa ng tao, tayo ay maliligtas. 하나님께서는 하나님을 사랑하고 하나님의 이름을 높이고 하나님을 찬양하는 사람을 구원하기로 작정하셨기 때문입니다. Bakit? Dahil itinakda ng Diyos, pinili ng Diyos ang tao na na magpupuri, magmamahal at magnanasang magparangal sa Diyos. 아무리 착한 일을 많이 하는 사람일지라도 하나님을 찬양할 수 없는 사람은 구원을 받을 수가 없는 겁니다. Kaya po, kahit na maraming mabuting gawa ang gawin mo, kung hindi mo naman minamahal ang Diyos,
hindi mo naman papapurihan ng Diyos, siguradong hindi ka makakapasok sa langit ni hindi ka makakapagpuri sa Diyos. 자, 이 찬양이 무엇입니까? So ano ang pagpupuri? 이 찬양이 노래입니까? Ito ba ay simpleng awit? 이 찬양이 춤입니까? Ito ba ay simpleng sayaw? 이 찬양이 되는 거는 하나님을 사랑하는 마음의 표현입니다. So ang pagpupuri ay ano po? Ito po ay simbolo ng pag-ibig sa Diyos. 하나님을 사랑하는 마음이 없이 노래하고 하나님을 사랑하는 마음이 없이 춤추는 거는 그건 찬양이 아니에요. So ang mga awit, mga sayaw na walang pagmamahal sa Diyos ay hindi pagpupuri. 찬양에서 가장 중요한 건요 우리의 마음입니다. So ang pinakamahalaga sa pagpupuri ay ang ating puso. 내 마음을 하나님한테 드리고 내가 하나님을 사랑하는 그 마음이 찬양 바로 찬양입니다. So ibinibigay natin ang Diyos sa Diyos ang ating mga puso. Yon ay pagpupuri. 그래서 찬양은 하나님을 거부하고 하나님을 믿지 않는 사람은 할 수가 없는 겁니다. Kaya po, ang hindi mananampalataya sa Diyos, ang nire-reject ang Diyos ay hindi makakapagpuri sa Diyos. 그래서 믿음이 없이는 구원을 얻을 수가 없는 거예요. Kaya po, hindi po sila maliligtas. 믿음이 뭡니까? Ano ang pananampalataya? 내가 사랑하는 사람이 생기면 그 사랑하는 사람이 뭘 하든지 다 믿을 수가 있어요. Halimbawa, may loved one kayo. Kung ano man ang sinasabi ng loved one na yon ay pinapaniwalaan mo. 여러분 그렇지 않습니까? Tama po ba? Sino yung may mga loved ones dyan? May mga loved one. 내가 사랑하는 사람이 하는 행동이 모든 게 다 이뻐 보여요. So, lahat ng kanyang ginagawa ay napakaganda kung mahal mo siya. 그리고 사람들한테 내가 사랑하는 사람에 대해서 막 자랑하고 싶어요. 칭찬하고 싶어요. So, kapag mahal mo, gusto mong ipagmalaki, gusto mo siya na purihin, gusto mong i-compliment. Tama po ba? 이게 바로 믿음이에요. So, ganun din ang pananampalataya. 이게 바로 찬양이에요. Ito ang pagpupuri. 찬양이란 말의 어원을 살펴보면 칭찬하다, So, ang pagpupuri ay ano po, pag-compliment, 자랑하다 이런 뜻이 있어요. pagyayabang, pagmamalaki doon sa minamahal mo. 그래서 하나님을 사랑하지 않으면 우리가 하나님을 찬양할 수가 없는 거예요. Kaya sa ganitong kahulugan ng pagpupuri ay kung hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo siya mapupuri. 하나님을 사랑하고 하나님을 찬양하는 사람은 하나님의 뜻에 합당한 행동을 하고 진짜 하나님의 뜻에 순종할 수밖에 없습니다. Kaya po ang nagmamahal sa Diyos, ang nagpupuri sa Diyos ay siguradong makakasunod sa Diyos. Amen! 네. 자, 예수님께서는 우리한테 주기도문을 가르쳐 주셨어요. 주기도문. So, tinuro po ng Panginoong Yesus ang the Lord's Prayer sa kanyang unang mga lagat at nakasulat ito sa Bible. 하늘에 계시는 우리의 아버지요. Amang naming nasa langit, 이름을 거룩히 여김을 받으시오며 sambahin ang ngalan mo. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다라고 기도하라고 하셨어요. Mangyari ang kalooban mo sa lupa gaya ng sa langit. 하나님은 지금 하늘에서 그 이름을 거룩히 여김을 받으시고 계십니다. So nais na ano po, ang pangalan ng Diyos ay ano po, pinupuri sa langit. 하나님의 뜻이 지금 하늘에서 이루어졌는데 그 하나님의 뜻이 바로 하나님을 찬양하는 것입니다. So nangyayari ang kalooban ng Diyos sa langit, ang purihin ang kanyang pangalan at ito po ay ano po, nangyayari na, ginaganap na sa langit. 지금 이 순간도 지금 하늘에서는 구원받은 백성들과 천사들이 계속해서 하나님을 찬양하고 있어요. So yung mga nasa langit ngayon at sa habang panahon ay ano po ang ginagawa nila? Nagpupuri sila sa Diyos. 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으실 때는 우리가 하나님을 찬양할 때입니다. So kapag pinapabanal natin ang pangalan ng Diyos, yon ay ano po, pagpupuri sa Diyos. 하나님은 하나님의 백성들로부터 거룩하신 하나님으로 인정받고 싶어 하세요. Nais ng Diyos sa kanyang mga taong nilikha ay ano po, pabanalin, gawing banal ang kanyang pangalan. 우리가 하나님을 거룩하신 하나님으로 인정을 해야 하나님께서 거룩하신 하나님이 되시는 겁니다. So, nais niya, dahil siya ay banal, nais niya tayo ay ano po, i-acknowledge na banal ang kanyang pangalan, ang Diyos. 나는 참 똑똑하고 나는 참 이뻐. 나 혼자 그렇게 생각한다고 해서 내가 진짜 똑똑하고 이쁜 사람인가요? So, halimbawa, meron dito na nagsasabing, ay, maganda ako. Matalino ako.
Yun ba talaga? Talagang maganda ba siya? At matalino ba talaga totoo? 내가 똑똑하고 이쁜 사람이라는 거를 다른 사람들이 나를 인정을 해줘야지 내가 그런 사람이 되는 거예요. So, kapag may nagsasabi sa iyo na, matalino ka, maganda ka. So, yun ang talagang, totoo, ina-acknowledge ka ng, ibang tao, hindi yung sarili mong bangko ay binubuhat mo. 아무리 내가 잘났다고 해도 남들이 인정해 주지 않으면 다 소용없는 겁니다. So, kahit nasa paningin mo, sa sarili mo, napakagaling mo, ba't hindi naman ito ina-acknowledge ng ibang tao, anong kwenta noon? 하나님은요, 하나님의 백성들로부터 거룩하신 하나님으로 인정받고 싶어 하십니다. So, nais ng Diyos, ng pagka-Diyos ng Diyos, ay ipaalam at ating tanggapin, i-acknowledge sa ating mga buhay. 그래서 우리가 하나님을 찬양해야지 됩니다. Kaya po, kailangan na ating papurihan ang Diyos. Amen. 아멘. 네, 우리가 하나님을 찬양할 때 거룩하신 하나님으로 인정받게 되시는 So, 겁니다. kapag pinupuri natin ang Diyos, it means, pinapabanal natin, ina-acknowledge natin na ang Diyos ay banal. 자, 우리 성경에 보면 우리 몸은 거룩한 성전이라고 돼 있죠. Sabi po sa Biblia na tayo po ay banal na po. 자, 우리 몸은요 거룩한 성전이에요. Ito ay banal na tahanan ng Diyos. 성전은 뭐 하는 곳입니까? 예배 드리는 곳이에요. So, ano po ang banal? Ano po ang templo? Ibig sabihin ito ay pinagsasambahan. 우리는 이 거룩한 몸으로 날마다 항상 하나님께 예배를 드려야지 돼요. So, anong gagawin natin dahil tayo ay banal at templo ng Diyos? Palaging sumamba sa Diyos. 성전은 예배를 드리는 곳이기 때문에 그렇습니다. So, dahil kagaya ng templong ito or ng church na ito ay bahay na dalanginan o panambahan sa Diyos. 그래서 우리는 하나님을 찬양해야 되는 겁니다. Kaya po, marapat lang na magpuri tayo sa Diyos. 자, 우리 예배 드릴 때 보면은 우리가 말씀을 듣는 거는 하나님으로부터 우리가 그냥 말씀을 듣는 거예요. 그렇죠? Sa pagsamba, sa ating worship, may time na pinapahayag ang salita ng Diyos para tanggapin ang kanyang mga salita. 우리가 기도하는 거는 내가 원하는 걸 그냥 하나님한테 그냥 아뢰는 거예요. At sa panalangin, pinapahayag natin sa Diyos kung ano ang naisin natin na gawin ng Diyos sa atin. 내가 하나님을 찬양하는 거는 내 마음을 드리고 내 모든 것을 다 드리는 거예요. At sa pag-awit naman ng papuri, binibigay natin ang ating puso, ang ating buhay, ang lahat sa Diyos. 그래서 이 찬양은 제물이 되는 겁니다. Kaya po, ang awit na papuri or ang pagpupuri ay handog sa Diyos. 우리가 하나님에 드리는 물질만 예물이 아니라 hindi 하나님을 찬양하는 마음도 예물이 되는 Hindi 겁니다. lang mga offering pinansyal or ano namang binibigay na bagay sa Diyos ang mga handog. Even ang ating pagpupuri ay handog sa Diyos. 자, 하나님은 지금 하늘에서 이루어진 뜻이 이루어졌는데 이 땅에서도 그 뜻이 이루어지기를 원하고 계십니다. So, sabi natin kanina na nangyayari na ang kalooban ng Diyos sa langit at dapat din itong mangyari dito sa lupa. 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. Mangyari ang kalooban mo sa langit, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, kagaya ng sa langit. 그게 바로 찬양입니다. Iyon ay ang pagpupuri sa Diyos. 아멘. Amen. Amen. Alam niyo po, yung pag-amin ninyo, 자, 30 lang kami sa amin, pero higit ng pag-amin ng 30 ang 100. 아멘. Amen. 제가 간증 하나 하고 마치겠습니다. So, matatapos po tayo sa kanyang testimony. 제가 몇 년 전에 태국에를 가게 됐어요. So, years ago, nagpunta po sila ng Thailand. 그 시골 교회에 가서 그 교회들을 이렇게 연합해서 연합 부흥회를 하게 됐어요. So, nagkaroon po sila ng revival na nagka-unite ang mga church doon sa probinsya. 그런데 제가 허리가 좀 많이 아파요. But, ng oras, masakit na masakit yung kanyang likod. 그때 제가 그 태국에서 오라는 연락을 받았는데 제가 허리가 너무 아파가지고 정말 가야 될지 말아야 될지 이런 고민에 빠졌어요. Kaya po, nang ini-invite siya sa Thailand, nag-iisip siya ng pupunta ba siya or hindi dahil masakit na masakit ang kanyang likod. 하나님, 제가 허리가 아파서 내 몸 상태로는 도저히 제 태국에 갈 수가 없지만
그러나 내가 하나님을 찬양합니다. Sabi niya, Panginoon, dito sa aking kalagayan, hindi ako makakapunta sa Thailand. But pinupuri kita sa aking buhay. 내 몸을 만드신 분은 하나님이시기 때문에 Dahil 나는, ikaw, O Diyos, ang lumikha sa aking katawan, 나는 하나님을 찬양합니다. pinupuri kita, O Diyos. 이렇게 기도했어요. So, ganun ang kanyang panalangin. Panalangin ng, pagpupuri. 그래서 태국에 가는 날 억지로 일어나서 준비하고 겨우 이제 공항에 나갔어요. Kaya po, sa ganung kalagayan, siya po ay nagpack at nagpunta ng airport. 공항에서도 허리가 좀 아팠어요. So, hanggang doon sa pagpunta niya ng airport, masakit pa rin ang kanyang likod sa balakang. 여전히 공항에서 허리가 안 펴져가지고 허리가 아파갖고 이러고 다녔어요. 이렇게. Siya, dahil masakit pa ang kanyang likod doon nung nandoon na siya ng airport. 그럼에도 불구하고 제가 공항에서 거기 다니면서 계속 속으로 기도했어요. 하나님, 내가 허리가 아프지만 하나님을 찬양합니다. 하나님을 사랑합니다. So, patuloy yung kanyang pagpipray ng papuri. Purihin ka, O Diyos, kahit na masakit ang likod ka. Malulahati ka sa aking buhay. Ganun pa rin siyang nagpipray ng papuri sa Diyos. 그리고 비행기를 탔어요. Then, sumakay na siya ng eroplano. 비행기를 탔어도 허리가 편하진 않았어요. But, of course, hindi pa totally magaling yung kanyang nararamdaman. 근데 비행기가 이렇게 이륙해서 하늘로 올라갔는데 Nang pataas na, paakyat na ang eroplano, 이륙하는 순간도 제가 할렐루야 하나님 감사합니다. 하나님 찬양합니다. so pataas, nagpuri siya, hallelujah, purihin ka, O Diyos, napakabuti mo. 허리가 갑자기 펴지고 통증이 갑자기 사라지는 So 거예요. biglang na-straight ang kanyang likod at nawala yung sakit. Yay, glory to God. 그래서 태국에서 그 시골 브리람이라는 그 시골에서 교회들을 이렇게 모아놓고 연합 집회를 했어요. So nagkaroon po sila ng United Revival ng mga iba't ibang church. 근데 제가 더위를 굉장히 많이 타요. But siya po hindi masyadong pagka mainit talagang po niya, hindi siya masyadong nag-i-enjoy. 근데 시골이라서 그 교회에 이 에어컨이 없었어요. At dahil yon sa probinsya, sa mga baryo-baryo, walang aircon yung church. 그리고 저기 그 선풍기가 있었는데 선풍기가 날개가 돌아가긴 하는데 천천히 돌아가기 때문에 바람이 하나도 시원하지가 않았어요. So may mga ano bang tawag doon? Electric fan dahil mga luma na, umiikot nga pero walang lamig. 그리고 호텔을 이용을 해야 됐는데 호텔도 시골이라서 그런지 시설이 너무너무 나빴어요. So yung hotel din dahil nga probinsya, hindi maganda yung hindi maganda. 그리고 그 호텔의 그 목욕탕은 그 공동으로 쓰는 목욕탕이었는데 모기가 엄청 많은 거예요. Tapos dahil public yung paliguan nila, madaming lamok. 근데 저는 또 모기가 엄청 저를 좋아해요. At siya ay gusto ng mga lamok. 제가 지금 그저께 여기 왔는데 오자마자 지금 목에 두 군데를 지금 물렸거든요. Sa pagdating niya, dalawa na yung kagat niya agad ng lamok. 여러 사람 같이 있어도 다른 사람은 안 물어요. 저만 골라서 So 물어요. magkakasama sila, marami sila, siya lang ang gustong-gusto ng lamok. 그런데 샤워를 해야 되는데 목욕탕에 모기가 엄청 많은 거예요. 목욕을 할 수가 없는 dapat 거예요. magsha-shower doon sa Thailand, balik sa Thailand. Magsha-shower, pero dahil sa dami ng lamok, 근데 제가 빨리 자야 돼요. 그 다음날 새벽부터 제가 설교를 해야 되기 때문에. then dapat maaga siyang matulog dahil siya po ang magpipreach kinabukasan. 그래서 하나님, 이 모기가 이렇게 많은데 제가 어떻게 샤워를 합니까? So sabi niya, Panginoon, ang daming lamok, paano po ako magkakapag-shower? 그러나 제가 하나님을 찬양합니다. So pinuri pa rin niya ang Diyos, purihin ang Diyos, napakabuti mo. 이 모기 부대 속에서도 저를 지켜주실 하나님을 찬양합니다. Ipupuri ka tao, O Diyos, na ikaw ang mag-iingat sa akin sa mga lamok na ito. 그리고 샤워를 잘 했어요. Then nakapag-shower na siya. 그리고 이제 자야 되는데 잠이 네. 안 오는 거예요. Then matutulog na dapat pero hindi makatulog. 하나님 나 눕자마자 잠이 오도록 도와주실 하나님을 찬양합니다. Pinupuri kita, O Diyos, na magbibigay sa akin ng tulog. 그러고서 근데 너무 더워가지고 잠이 안 오는 거예요. But dahil sa init, hindi makatulog. 그리고 방에 모기도 많아요. Marami ding lamok. 그래서 모기 물릴까봐 이불을 갖다가 그냥 머리끝까지 그냥 다 덮고 그러고 So 이제 자야 nagtatapong 돼요. siya para hindi makagat ng lamok. 그러나 하나님 내가 찬양합니다. Pinupuri ko pa rin kita, O Diyos.
하나님 그래도 나 사랑해요. 네, 하나님 찬양해요. 이러면서 이제 So, 누웠어요. so ganun pa rin, nagpupuri pa rin siya hanggang ano po, sa kanyang pagkahiga. 그러다가 그냥 제가 잠이 들었는데 완전히 깊은 잠에 빠졌어요. Then, nakatulog na siya ng masarap. 그러고 나서 새벽 4시에 이제 눈이 깼어요. Nagigising siya ng alas 4 ng madaling araw. 너무 잘 잤기 때문에 기분이 상쾌했어요. So dahil makatulog siya ng masarap, talagang presko ang kanyang pagkagising. Nakatulog na rin siya, oh. Kronte- Pakigising mo na. 그런데 애기 우는 소리가 막 나는 거예요. At narinig na yung baby na naglalaro. 그래서 제가 문을 열고 복도에 나갔더니 성교사님 부부가 아기를 업고 복도에서 왔다 갔다 하는 거예요. At nakita niya yung mag-asawang missionary na pasan-pasan yung baby. 그러면서 저한테 인사를 하는데 목사님 너무 더워서 못 주무셨지요? 그러는 거예요. Sabi nila, pastora, dahil napakainit, hindi po kayo nakatulog ng maayos na po. Sabi ng mga missionary. 아니요, 저 잘 잤는데요. Sabi niya, nakatulog ako na masarap, mahimbing, sabi nila. 다행이네요. So mabuti naman po. 우리는 너무 더워서 한 잠도 못 자고 So kami hindi nakatulog dahil sa init, sabi ng mag-asawa. 우리 아기도 지금 너무 더워서 못 자고 이렇게 밤새도록 이렇게 Pati 설치고 itong 있어요. babies, hindi nakatulog, sabi nila. 똑같은 호텔에서 잤는데 But sila ay pare-parehong natulog doon sa hotel. 다른 사람은 다 못 잤어요. So lahat ng kasama nila hindi nakatulog. 저만 잘 잤어요. Siya lang ang nakatulog ng mahimbing. 저의 Amen. 찬양의 기도를 들어주시는 하나님께 So, 감사드립니다. salamat sa Diyos na nakikinig ng aking papuri. 그리고 아침에 세례식이 있었어요. At nagkaroon ng baptism. 7년 동안 예수를 믿었지만 목사님이 없어서 세례를 못 받았대요. So dahil 7 years nang nananampalataya sa Diyos at dahil walang pastor na magbabaptize, hindi pa nababaptize. 그리고 5명이 예쁜 옷을 입고 세례를 받을 준비를 하고 있는 거예요. Kaya nakaready siya, magandang damit ang suot niya para sa baptism. 그런데 세례식을 집례하기 위해서는 가운을 입어야지 돼요. But kailangan daw ng gown para sa baptism. 제가 또 걱정이 됐어요. 너무 지금 그리잖아 땀이 진짜 줄줄줄 흐르는데 어떻게 이 가운을 입나 걱정이 됐어요. So doon pa lang na hindi pa naka-gown, talagang pawis na yung ibabaptize. 날씨는 너무너무 덥고 선풍기도 없는데 이 가운은 어떻게 입어야 되나. 그러나 제가 하나님을 찬양합니다. So, sabi niya, Lord, paano ko isusuot? Kainit-init itong gown na ito. Ganun pa man, pinupuri kita, O Diyos. 그렇게 기도를 마치고 가운을 입으려고 하는데 Then, isusuot na. Pagkatapos na nagpuri siya, isusuot na yung gown. 갑자기 소나기가 막 쏟아지는 거예요. 비가 그냥 막. Biglang umulan. 막 천둥치고 번개치고 난리가 났어요. Talagang kumikidlat pa, kumukulog pa. 그러더니 아주 시원한 바람이 이 창문으로 Then, 막 들어오는 sigurado, 거예요. ihihip yung preskong hangin. 선풍기보다 에어컨보다 더 시원한 바람이 막 Mas 들어오는 거예요. presko pa sa electric fan at sa aircon. 그렇게 해서 세례식을 집례를 Sa 했습니다. ganon, ginawa yung baptism. 세례식이 끝나니까 비가 오던 비가 딱 멈추고 햇빛이 쨍쨍 나는 So 거예요. after ng baptism, naghinto yung ulan, tapos uminit na naman ang araw. 그래서 이제 끝나고 다시 차를 타고 이제 방콕으로 선교사님 부부하고 가는데 So after that, ayan, pumunta na. Tapos na yung baptism. 근데 선교사님 그 사모님이 그러는 거예요. Sabi na naman ni Samonim, 이상하다. 우리 태국은 우기철이 아니면 비가 안 오는데 오늘 어떻게 비가 왔지? sabi niya, napaka-weird ng panahon. Sa panahon ito, hindi naman umuulan. Bakit biglang umulan? Sabi daw ni Samonim. 그런데 이 차가 가는데 보니까요. 이 비가 교회 주변에만 이렇게 온 거예요. But yung ulan, alam niyo po, doon lang sa church lang umulan. Nung nag-aano na sila, nakasakay na ng sasakyan, walang ulan sa ibang lugar. 다른 데는 비가 안 왔어요. So hindi umulan sa ibang lugar. 그래서 저는 그 비밀을 알고 있었죠. So sinabi ko yung sikreto. 하나님께서 제가 하나님을 찬양하는 기도를 들어주시고 저에게 그렇게 응답해 주셨습니다. So narinig at nalugod ang Diyos sa aking pagpupuri sa Kanya at dininig niya ang aking panalangin. 할렐루야. 제가 아멘. 간증 하나만 더 할까요? At meron pang isa, 한국에 백령도라는 섬이 있어요. meron daw isang island. 인천에서 4시간 동안 배를 타고 가야지. So sa Incheon, sasakay ng 4 na oras sa barko. 제가 그 백령도를 가게 됐는데
제가 배를 못 타요. So, hindi siya dapat pupunta roon sa island na yan, ba't hindi siya makasakay ng barko? 제가 배를 타면 막 어지럽고 멀미하고 토하고 난리가 나요. Kasi bakit? Kasi siya ay nahihilo, magsusuka, at talagang yung mga nakaranas noon. 그래서 한국에서는 귀에 붙이는 거를 팔아요. 멀미하고. Kaya sa Korea, meron po silang pagka minsan na nakikita kayo nakadikit dito, yun po yung panggamot nila sa pagkahilo. 그래서 그거를 귀에다 붙이고 이제 배를 탔어요. Kaya po, nagdikit siya ng ganon. At sumakay na ng barko. 근데 가는 날은 날씨가 아주 좋았어요. At sa kanilang pagpunta, maganda ang panahon. 파도가 잔잔했어요. So walang alon, tahimik. 그래서 어지럽지도 않았어요. 어지럽지 않아요. So dahil doon, hindi siya nahihilo. 그래서 배 밖에 나와서 갑판에서 바다를 보면서 이제 4시간을 갔어요. At nakatingin siya doon sa labas, hindi at sa barko, merong loob, tapos merong labas na po. Ganon siyang nakasumakay. 그리고 나서 백령도를 보고 이제 돌아오게 됐는데 또 그 배를 탔어요. Then, nagpunta na sila doon sa island, pabalik nila, same boat or ship ang kanilang sinakyan. 근데 갈 때는 안 그랬는데 올 때는 그 배 승무원이 타는 사람마다 다 까만 봉지를 하나씩 다 나눠주는 거예요. So, nang pagsakay na nila, pabalik doon sa Incheon, yung captain, yung bawat mga pasahero ay binibigyan daw ng tig-isang plastic na black. 그래서 저는 이 봉지가 이거 왜 필요하지? 이렇게 So, 생각했어요. inisip niya, bakit kailangan itong plastic na to? 그래서 그거를 주머니 속에 다 집어넣어 버렸어요. 주머니. So, nilagay sa kanyang bulsa ng bag. Doon sa upuan. Kasi doon sa mga upuan, may bulsa yung upuan. So, inilagay niya doon, siningit niya. 그리고 배가 이제 출항을 했어요. Then, naglakbay. 한 15분쯤 지났는데 So, after 15 minutes, siguro, maybe, 배가 갑자기 막 파도를 타는 거예요. 배가 이렇게. so, 높이 bigla, 올라갔다 yung 내려갔다. barko ay parang nakatungtong sa mga alon. 처음에는 그게 재밌더라고요. So, una, masaya. 근데 사람들이 여기저기서 다 구토하기 시작하는 거예요. But yung mga tao, nagumpisa na nagaganyan. 그때서 왜 우리한테 까만 봉지를 줬는지 그 이유를 알게 된 So, 거예요. doon niya naunawaan kung bakit sila binigyan ng tig-isang, plastic. 내 옆에 있는 사람도 막 구토를 하면서 자기 봉지도 다 쓰고 내 봉지까지 가져가서 자기가 사용하는 거예요. So, ngayon, wala na. At napuno na yung mga plastic niya. Pati yung plastic niya, kinuha na rin. So, ngayon, ako rin po nahihilo na. Sabi niya doon sa kumukuha ng plastic niya. But, ayokong wala na pong labat. Ayaw niyang magsuka. Kaya siya po ay pumikit at nanalangin. Lord, ayoko pong magbumit. Ayoko magsuka. 제가 근데 지금 어지럽거든요. So, ba't nahihilo na po ako? 하나님 4시간 동안 이렇게 어떻게 가요? So, 4 na oras, paanong ganito ako maglalakbay dito sa barkong ito? 풍랑도 하나님의 손에 달려 있으니 하나님을 찬양합니다. Pinupuri kita, Panginoon, na ikaw din ang nagkokontrol ng malakas na along ito. 그러고서는 제가 눈을 감고 찬송가 가사를 생각을 했어요. So, aba siyang nakapikit, inisip niya yung lyrics ng isang awit ng hymnal. 여호와 하나님 Diyos na siya. 하늘에 계시니 Ikaw ay nandyan. 이거 한국 찬송가에 있는 그 So, hymnal 찬송가거든요. songs iyon. 제가 찬송을 부를 수는 없어요. 너무 메시껍고 막 어지러워서. So, hindi siya makapag-awit ng malakas kasi nga nahihilo siya at yung barko is, anong tawag ba doon? Yan. 그래서 Nagtatalunan na. 그래서 그냥 눈을 감고 그 가사를 그냥 생각을 했어요. So, habang nakapikit siya, iniisip lamang niya yung lyrics ng kantang iyon. 그 가사를 생각하다 잠이 들어버린 거예요. At siya po ay nakatulog. 근데 옆 사람이 막 깨워요. Ginigising siya ng tao sa paligid niya. 깨서 보니까 6시간이 지났어요. 시간이. So, pagkagising niya, 6 na oras na ang lumipas. 뭐 다른 사람들 다 토하고 난리가 났어요. 배 안이 냄새가 아주 지독하게 나요. So, sa loob ng barko, dahil nagsusuka, halos lahat talagang mabaho. 사람들이 저한테 그래요. Sabi ng mga tao, 아니 이 상황에 어떻게 그렇게 잠을 잘 수가 있냐고. itong sitwasyon ito, bakit ka nakatulog?
모든 사람들 다 토하고 지금 아파서 그러는데 어떻게 이 상황에 잠을 자냐요. So 저한테. lahat ay masakit ang ulo, nagsusuka, bakit ka ikaw nakatulog? Sabi sa kanya. 하나님께서는 사랑하시는 자에게 잠을 주십니다. So dahil mahal ako ng Diyos, ako ay binigyan niya ng masarap na tulog. Amen. 다른 사람들은 다 멀미하고 구토하고 그랬는데 저 혼자만 멀미를 안 했습니다. So lahat ng tao ay nahihilo, lahat ay nagsusuka, siya lamang ang normal. 찬양은 이렇게 능력이 있습니다. Ganon kakapangyarihan ang pagpupuri sa Diyos. 찬양- Amen. 찬양 앞에 귀신도 꼼짝하고 달아납니다. So sa pagpupuri, pati masamang espiritu ay lalayas. 찬양은 병도 낫습니다. Pati mga karamdaman ay gagaling. 찬양은요 하나님께서 우리에게 주신 무기입니다. So ito po ang armas, ang weapon na ibinigay sa atin ng Diyos. 항상 하나님을 사랑하고 찬양하는 저와 여러분이 되시길 So I 바랍니다. bless you na tayong lahat ay palaging magmahal sa Diyos, ay purihin natin siya sa ating mga buhay. 아멘. Amen. 어떤 문제가 생겨도 어떠한 고통이 있어도 Anumang problema, anumang hirap ang dumating, 하나님께서 살아계시기 때문에 하나님을 찬양할 수 있는 믿음을 가지시고 승리하시기를 바랍니다. kaya po, dahil ang Diyos ay buhay, basta umingi tayo ng pagkakataon na tayo magpuri sa Kanya, magpasalamat sa Kanya, then ito po ay bibigay at aayusin ang lahat ng problema. Amen. 예. 네, 제가 기도하고 마치겠습니다. Sige po, let's pray. 살아계신 하나님 감사합니다. Amang Diyos na buhay, maraming salamat po. 하나님의 뜻을 알게 해주시고 하나님을 찬양하게 해주셔서 감사합니다. Salamat po, pinagkalooban mo kami na makapagpuri sa iyo at pinaalam ang iyong dakilang layuinin. 우리 인간을 위해서 사는 것은 고통인데 So napaka-normal nito para sa amin. 하나님을 위해서 살게 해주시고 축복을 받을 수 있는 길을 가르쳐 주셔서 감사합니다. Salamat po, Lord, na tinuro mo sa amin ang daan ng pagpapala at kami nga po ay yung pinagpapala. Maraming salamat po. 하나님의 이름이 높임을 받으시고 찬양을 받으시기를 원합니다. Nais mo, O Diyos, na ikaw ay maitas at mapurihan. 하나님의 이름이 거룩히 여기심을 받으시게 되기를 원합니다. Nais namin, O God, na pabanalan ang iyong pangalan. 날마다 찬양하는 삶으로 승리할 수 있도록 Salamat kami 도와주시옵소서. magtagumpay na palaging magpuri sa iyo, O Diyos. 하나님의 영광을 나타내는 귀한 삶을 살 수 있도록 Salamat 도와주시옵소서. mahayag ang kaluwalhatian mo sa aming mga buhay. 전능하시고 살아계신 예수 그리스도 이름으로 Ito ang aming 기도드리옵나이다. panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 감사합니다. Salamat po. Salamat po. Praise God. Sige po. Tulad po ng ating narinig na salita ng Diyos, purihin po natin. Ano man yung sitwasyon mo, ano man yung problema mo, purihin mo ang Panginoon. Ano man ang kahirapan, karamdaman, kakulangan, purihin mo ang Panginoon. Alalahanin mo ang kabutihan niya. Hallelujah. Tayo pong lahat magtaas ng ating mga kamay. As we sing this song, Goodness of God, gawin nating panalangin. Hallelujah. Panalangin sa Diyos na pasasalamat. Tunay Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa mga narinig naming salita, Panginoon, na kalakasan sa aming buhay, na ang aming pagpupuri, Lord God, ay iyong tanggapin, Panginoon. We love you, Lord God. We love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good.
You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Let's declare. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running out. It's running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running out. It's running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Amen, Lord God. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. We glorify your name, O Lord God. Let's say hallelujah. Amen. We glorify your name. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa magandang salita, Lord God, na ibinigay mo sa amin. Tunay nga, Panginoon, ang pagpupuri namin, ang inahandog namin sa iyo, Panginoon, di lang po sa ibang bagay, Panginoon, kundi po ang pagpupuri sa iyong pangalan, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Ama. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Panalangin po natin yung offering, tithes and offering. Let us pray for the tithes and offering. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa mga tithes and offering, Panginoon, O God, na pinagkaloob mo sa araw na ito, O God, with those prayers, O God, nakasama ng mga offering na to. Dalangin po namin ang patuloy na pagpapala mo sa mga nagkakaloob, mga tapat na nagkakaloob at nabibigay ng kanilang mga ikapo. Maasa po kami, Panginoon, na patuloy pagpapalain mo ang lahat ng miyembrong ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, announcement, short lang na. So again, quick announcements now po. Tuesdays to Friday, Students' Morning Devotions at 6 a.m. to 6:45 a.m. And every Wednesday at 6 p.m. our Bible reading.
And every Friday, our powerful prayer meeting at 6:30 p.m. to 7:30 p.m. And every Saturday dito po sa Shalom Church, our children's worship at 8:30 a.m. to 9:30 a.m. And every Saturday sa Pani po naman po our children's worship at 3 p.m. And every Sunday, our congregation worship at 10 a.m. And men's fellowship every Sunday at 1:30 p.m. And every Sunday, our youth worship at 2 p.m. And discipleship po every Sunday at 9 to 9:40 a.m. We call on our preacher to do the benediction. Also, ipapakilala sa inyo is Angeles ITAS missionary 수보. Yes. Mausai Pastor, ITAS is very difficult. This mountain, and I cannot do in their ministry. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Amen. Tayo'y tatagumpay tayo. Mahal ako ng Diyos. Pinili ako ng Diyos. Mag-evangelize tayo. Magpuri lagi. Magbasa ng salita ng Diyos.